Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Dalawang pares na bakbakan ng ating tatalakayin ngayon. Ito po ay sa pagitan ni Conor Wallace at Jerome Pampilon. Nakataya ang vacant WBO Intercontinental Light Heavyweight title at paglalabanan din po nila ang IBF Rank 2. Nikitatsu kontra Quinn Moseder. Paglalabanan nila ang dalawang bakanting regional title belt, IBF Australian Super Welter, WBO Intercontinental Super Welter. Sa mga bakbakan na ito, tayo po'y maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Naunsan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan nga ba naging dihado ito magkabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganon, makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat ay ang makapagdesisyon kayo sa inyong papaboran na kung saan sa tingin nyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Maaring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas ito sa aking prediction o pananaw sa bakbakan na ito. Ngunit ang mahalaga ay ang makapagdesisyon po kayo. Nasabi ko po kanina na magkaroon tayo ng comparison. So, dapat lamang natin mo nang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana supportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa, na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po noong sports PH kung wala rin po kayo. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pat, simulan na natin. At ang una nating tatalakay na bakbakan ay ang sa pagitan ni Nikitatsu at Quinn Moseder. Opo, yan ang unahin natin. So, alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin sa panig ditong si Quinn Moseder. As a pro boxer, itong si Quinn Moseder ay may impresibong kartada. 12 wins with 5 wins coming by way of knockout, may 3 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 3 pagkatalo, 1 beses lamang ito nakatikim po ng knockout or technical knockout. May edad na 28 anyos at ang height 5 foot and 11.5 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 41.67%. Last fight March 31, 2024, Travis Dross, panalo itong si Quinn Moseder by 5th round technical knockout. Sa karanasan nitong si Quinn Moseder, mga idol, sinuri ko kung ito ba ay dating lumalaban sa amateur boxing at mayroon nga siyang record doon na maabot po sa 42 wins with 16 losses lamang. At dito naman sa kanyang karanasan as a pro boxer, nakasagupan niya si Will Ryan noong 2021. Natalo siya dyan by 10th round technical knockout at nag-rematch sila noong 2022, buwan ng Nobyembre. Nakabawi si Quinn Moseder. Tinalon niya itong si Wade Ryan by 8th round unanimous decision. At idagdag natin sa kanyang laban kay Joel Camilleri Ben Mohani, na sa tingin ko yan po ang nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Okay, dadako naman tayo sa kanyang skills. Sa skills ng boxing nirong ito, pangkalahatan boxer puncher, pressure punch style, defensive style, lumalaban din po sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. Napakasipag din ito kung bumabato din ng suntok, taglay ang timing at accuracy. Siyempre may diin din po ang kanyang suntok. Bagamat hindi ito kilalang knockout artist, pero may diin, may bigat ang kanyang kamao o suntok. Pagdating sa depensa, average lang din po ang kanyang depensa, na kung saan may mga openings din po sa kanyang galawan na delikadong makounter. So, sa panig naman ni Nikitatsu, itong si Nikitatsu, siyempre lahi ito ng mga boksingero mula sa tatay at sa kapatid. As a pro boxer, si Nikitatsu po ay may impresibong kartada din. 9 wins with 7 wins coming by way of knockout undefeated. May edad 26 anyos, height 5 foot and 9 inches. South po ang stance, knockout ratio 77.78%. Last fight, April 24, 2024, nakasagupa si Danilo Crete. Panalo ba yun na namos decision? Si Nikitatsu, pinabagsak niya si Danilo Crete, mga lods, nung round 2 sa kanilang bakbakan.
karanasan o eksperyensya nitong si Nikita Tsu. Bago ito pumasok sa pro boxing, siya po ay lumalaban din po sa amateur. Hindi nga lang po nagtagal dahil ito po ay pumasok sa paaralan. So nag-focus muna siya sa kanyang pag-aaral at nang nakatapos na, bumalik po sa boxing diretso sa pro. No, pro boxing agad. Nakasagupan niya si Dylan Biggs, Danilo Critti, Jack Brubaker. Kung saan mga lods, masasabi rin natin na hindi po yan mga basta-basta dahil pinahirapan din dyan si Nikita Tsu. So ngayon, dadako tayo sa skills ng batang ito. Pangkalahatan po, boxer puncher din, pressure fighter style, defensive style, lumalaban din sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. Malimit natin nakikita sa pressure fighter style at willing sa brulan o tututo na bakbakan itong si Nikita Tsu. Kaya naman napagkamalaan ito na may pagka-agresibo. Marami din kung bumabato ng suntok, taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, average lang din po ang depensa niya. May mga openings din po sa kanyang galawan kung sa delikadong ma-counter, kaya nga ito napabagsak. Doon din natin nakikita, nung ito'y napabagsak, masasabi nating may tibay. Gawa ng nakabangon ito na tipong walang nangyayari at nagawa pa ngayon talunin ang nagpabagsak po sa kanya. Kaya masasabi nating may tibay. Pagka sinasabi naman nating may tibay mga lods, hindi sa lahat ng pagkakataon yan. May nagkataon lamang na nakakayanan niya. Imalay natin kung makasagupa ito ng mas malakas pa, di ba? So, kasi malalaman lang natin mga lods na matibay talaga ang pisikal na pangangatawan ng isang boxing hero. Yung kayang magpatuloy kahit na bumagsak pa. At yung hindi nakatikim ng bagsak yung katulad nila ni Gennady Golovkin. Kasi maraming may dalawang klase ang tibay ng boxing hero. May matibay ang determinasyon at siyempre yung pisikal na katawan. May mga ganun. So, ngayon dadako na tayo sa ating comparison. So, mga lods, sinuri ko sa ranking ng boxing scene. Wala po ang kanilang mga pangalan sa rank 1 to 15 sa 4 major title belt dyan po sa super welterweight division. So, ngayon, sa physical na appearance, 26 anyos si Tsu, 28 anyos si Moseder. So, ibig sabihin parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. Sa height, mas matangkad po si Moseder, automatic sa reach, na kung saan mas matangkad siya ng 2.5 inches. Orthodox kontra southpaw, delikado sa untugan. Sana walang untugan na magaganap dahil pagka may nabitakan or may ma-injury sa untugan, at disadvantage na po yan. Automatic yan, disadvantage. At kung sakaling magkaroon pa ng matinding pinsala, tapos mangyari yan, hindi pa nakaragpas sa 4 rounds, automatic na split draw ang mangyayari. Sayang ang preparation ng magkabilang panig kung magkaganon. Sana walang ganon para naman mapanood natin ng maayos ang bakbakan na ito kung sino ba talaga ang mananalo. So, ngayon, sa power naman, ang knockout ratio ni Nikita Tsu, sabi ko nga kanina, 77.78. Si Queen Masudir naman, 41.67. So, lamang sa power po si Nikita Tsu, pero mas matangkad naman or lamang sa height and reach advantage si Queen Masudir. So, may laban po. Sa activity, pero aktibo. Sa experience, masasabi kong pareho. Pare-pareho lang, 50-50. Sa skills, 50-50. Power para kay Nikita Tsu, yung kanyang pagka-agresibo. Kay Queen Masudir naman, yung height and reach advantage, na kung saan posibleng magpahirap yan kay Nikita Tsu kung gagamitin ni Queen Masudir. Oo, pero pag di niya gamitin, makipagsabayan sa kay Nikita Tsu, ay hindi magagamit yung height and reach advantage niya. Oo. Kaya, kasi sa boxing mga idol, hindi lang po yan pangpalakasan pautakan din. Ginagamitan din po yan ng estratehiya. Oo, kaya nga may mga coaches po yan na magtuturo na yan ang gagawin mo, huwag kang makipagsabayan. Pag sinabi ng coach makipagsabayan ka, ganyan. Nasa iyo din yan kung makinig ka sa coach mo. O, tunay yan. Kasi pagka hindi ka makinig sa sinasabi ng coach mo at sa sariling mundo ka lang, di nasa iyo na yan. Kung manalo ka, nasa iyo mga kamayan kung manalo ka o hindi. Nakadepende sa diskarte mo. O, ganun po yan. So, ngayon, sino Llamado? Lamang lang sa power si Nikita Tsu, pero sa height and disadvantage, lamang naman si Queen Masudir. Kaya mga loads, 50-50 ito.
Kasi posibleng, importante kasi pareho yan eh, height and disadvantage. Tapos marunong magdala yung may katawan yan. Malaking bagay kasi yan eh, lalo na sa pagpapanatili sa distansya, kuhit-kuhit lang, yung sundot-sundot lang na suntok, puntos lang kailangan. Malaking bagay ang height and disadvantage. Yung power naman nito, importante din po yan. Kasi boxing ito, kailangan may power ka or may lakas ka. Lalo na sa skills niya, boxer puncher. Kaya 50-50 para sa akin. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko po dyan, Nikita Tso by technical knockout, siguro 1-7. Ngayon, kung di magawa ni Nikita Tso ang pag-knockout dito kay Kuen Masodera dahil nga matangkad, posibleng hindi makipagsabayan. Sa tingin ko, Nikita Tso pa rin by split or unanimous decision. Pero tandaan natin ha, 50-50 ito. So tapos na tayo sa ating official prediction na kung saan pabor nga ako, knockout ano puntusan kay Nikita Tso. So ngayon sa panig naman itong si Kuen Masodera, gamit ang kanyang height and disadvantage, posible din niyang masamantala ang mga kakulangan sa depensa nitong si Nikita Tso, lalo na't mas mababa sa kanya ng height, abutin yan sa kanyang long range na o mahabang galamay o reach. So ngayon, may posibilidad yan na makapagpataman ang puro o solido na sanhin ang pagbagsak ni Nikita Tso, at kung malas-malasin pa si Tso dyan, pagka napuruhan, posible pang manakaut. Kaya mga lods, hindi porkit hindi kilalang knockout artist itong si Kuen Masodera ay walang kakayang mga knockout po. Oo, nakadepende po yan sa tama, kung saan tinamaan. Kung doon sa tamaan sa vital. Dito sa baba, sa sintido, sa lever pants, yung ganyan. Siyempre walang matibay dyan pag napuruhan, mga lods. Di ba, mayroong mga, sabi mo may mga physical, matibay sa physical. Oo, mayroong ganon. Itong si Tso naman, ang nagpabagsak sa kanya, hindi naman kilalang boksingero. Kaya mga idol, may posibilidad or may chance manalo rin itong si Kuen Masodera. Kaya nga 50-50 sa ating comparison dahil may laban po talaga si Kuen Masodera dito kay Nikita Tso. Sa panig ni Masodera, magwawa siguro niya may knockout itong si Nikita Tso dahil sanay naman sa pangmatagalan din itong si matagalang laban si Kuen Masodera, 1-10. Kung 10 rounds man sila or 12 rounds, 1-12. Posible niyang maisahan dyan si Nikita Tso. Oo. At kung may sa puntusan, may laban din po. Kung gagamitin nitong si Kuen Masodera ang kanyang height and disadvantage, kung ang balak niya italunin lang sa puntusan si Nikita Tso, may tendency na matalo si Tso dyan. Bakit? Dahil sa mga kakulangan sa depensa ni Tso na kung saan posibleng mapagtamaan siya at makalamang pa sa puntusan si Kuen Masodera. Lamang, siyempre sa labanan na ito ang mabango. Siyempre, ang anak ni Tso, itong si Nikita Tso na anak ni Kostya, kapatid ni Tim Tso, mga lods. Alam naman natin boxing eh. May mga favoritism yan. Hindi porket parehong Australiano to maglalaban. May mga favoritism yan. Mayroon niyang mga, alam niyo na, hindi na mawala yan. Sana nga, patas talaga. Kasi, para para masaya ang boxing. Alam niyo, politics din naman may politics sa boxing. Okay. Dadako naman tayo sa bakbakan sa pagitan ni Conor Wallace at Jerome Pampilon. Na kung saan nga, bukas na ito hindi ko nga nasabi pala kanina. Agosto 28, 2024 sa ICC. Sydney Theater, Australia. So, ngayon, alamin muna natin ang mga background sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ni Jerome Pampilon. Itong si Pampilon po ay may kartada, 18 wins with 11 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa na italang tabla. Sa kanya nag-isang talo sa puntusan lang ito natatalo. May edad 28 anyos, height 6 foot and 1 inch. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 61.11%. Automatic power puncher ito, mga lods. Last fight, April 24, 2024, Malik Sainad. Talo by majority decision itong si Jerome Pampilon. Itong si Malik Sainad, future world title challenger dahil nakalaban ni Sainad pagkatapos itong laban nila ni Pampilon. Nakalaban ni Sainad ang may hawak po sa WBA ba yun? Diyan sa light heavyweight division na si Dimitri Bivol, na kung saan tinalo ni Bivol itong si Malik Sainad by technical knockout.
So ngayon, dadako na tayo sa eksperyensya o karanasan ni Jerome Pampilon. Bago ito pumasok sa pro boxing mga idol, lumaban ito sa AIBA, amateur boxing. Na kung saan, bukod pa doon, naging 3 times national elite champion sa New Zealand ito. At noong 2019, naparangalan ito as Amateur Boxer of the Year sa New Zealand pa rin. At ngayon, sa uri naman ng kanyang mga kinalaban sa pro boxing. Siyempre nanguna si Malik Sainad, Rogelio Medina, Chudsak Sinam. Na kung saan kung ikumpara sa kanya mga lods sa panahon na sila ay naglalaban, masasabi kong di hamak po na mas eksperyensyado, di hamak po na mas mahusay sa galaw ang kanya nakatunggali. Kaya masasabi natin, hindi na rin pala basta-basta ang kanyang karanasan. Although, hindi makilalang boksingero ang kanyang katunggali. Ang pinakamatindi palang nakalaban nito si Malik Sainad, na hindi man nakapurma kay Dimitri Bivol. Hindi nakapurma yun. Alam naman natin si Bivol. Ngayon sa skills naman na taglay-taglay ni Jerome Pampilon, panghalatan po, boxer puncher. Kung itong sports malimit ka na magsasabi na boxer puncher, ay paano naman yun ang talagang galawan ng boksingerong ito. Pressure partner style, pwede siyang mag-pressure partner style, pwede siyang maging defensive style, pwede maging counter punching style, lumalaban sa brulan o tututurmakbakan, taglay yung hand speed, power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, average lang din po ang kanyang depensa. Na kung saan masasabi natin, pag sinasabi natin average, may mga openings sa depensa nito na kung saan delikadong ma-counter. Oo, delikadong mapagtamaan. Average lang din po ang kanya depensa, tulad ng head movement, cover sa panga, papapantal sa distansya, ganyan. So, sa banig naman ni Conor Wallace, as a pro boxer, si Conor Wallace ay may impresibong kartada din ho, na 13 wins with 10 wins coming by way of knockout. May isang talo din ho, at wala pa naitalang tabla. Sa kanya nag-isang talo, sa puntusan lang din ito natatalo. May edad 28 anyos at ang height 6 foot and 3.5 inches. South po ang stance, knockout ratio 76.92%. Last fight, March 17, 2024, nakasagupa si Jack Gipp. Panalo by 6 round technical knockout si Conor Wallace. Natikman ni Conor Wallace ang pagkatalo sa kanyang professional boxing career noong 2021. Na kung saan, nakasagupa niya si Liti Liti. Diyan siya natalo by majority decision. Ngunit sa rematch noong 2022, bagsakan sila. Bagsak sa round 3 itong si Conor Wallace. Nakaganti si Wallace sa round 6, pinabagsak naman niya si Liti Liti at natalo si Liti Liti by 6 round technical knockout. So nakabawi. Karanasan o experience nitong si Conor Wallace. Bago ito pumasok sa pro boxing mga lods, lumalaban din ho sa amateur. 6 times Irish underage titles ang kanyang mga nasungkit. So amateur po yan. At ang urit ng kanyang ginalaban dito sa pro boxing na para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan ay ang laban niya kay Liti Liti at kay Faris Chevalier. Yan po. Sa skills ng boksingerong ito, pangkalatan boxer puncher. Pressure partner style, defensive style, lumalaban din sa brulan o tututurmakbakan, may counter punching style. Masipag din ito kung bumabato ng suntok, taglay ang power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, average lang din po ang depensa ng boksingerong ito. Ibig sabihin, may mga openings din po ang depensa nito na kung saan delikadong masamantala. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Ipagpauna ko po sa inyo na si Conor Wallace ay isang Irish. Ngunit, diyan na siya nakatira sa bansang Australia. Na kung saan doon naman gaganapin ang bakbakan sa bansang Australia. Ibig sabihin, itong si Jerome Pampilon ng New Zealand, magsisilbing dayo po sa bakbakan na yan. Sa ranking naman tayo mga lods. Ayon po sa boxing scene, rank 6 sa WBA at IBF, itong si Conor Wallace. Ito namang si Jerome Pampilon, rank 8 sa IBF. At si Wallace naman ay rank 9 sa WBO. Wala na ang pangalan ni Jerome Pampilon. So sa ranking, lamang na po si Conor Wallace. At sa dako na pagdadausan, may kalamangan na rin si Wallace mga lods. Dahil taga doon nga siya sa Australia na. Ngayon, dadako naman tayo sa height. Mas matangkad si Wallace ng 2.5 inches.
Lamang sa power si Wallace, 76.92% ang kanyang knockout ratio, 61.11% ang knockout ratio ni Pampilon. So lamang sa height, sa power si Conor Wallace. Ngayon, sa activity, parehong aktibo. Sa eksperyensya, masasabi kong pareho sila may background sa amateur, pero sa uri ng kinalaban dito po sa pro boxing, mas nakakalabang para sa akin si Jerome Pampilon. So, ibig sabihin mga idol, 55-45 pabor kay Pampilon dito po sa eksperyensya. Skills, parehong boxer puncher. Nakadepende po yan kung kaninong diskarte ang mga ibabaw. Ang hand speed with power ni Jerome Pampilon o yung maraming suntok with power nitong si Conor Wallace. Ngayon, sinong liyamado? Mga lods, ang liyamado dyan, Conor Wallace, 55-45. Pero, malaking pagsubok ito sa kanyang panig. Bakit? Yung hand speed with power nitong si Jerome Pampilon ang posibleng magpahirap kay Conor Wallace. Iba ang dating po ng hand speed with power. Bagamat may laban din naman itong si Conor Wallace, which is yung volume at power din po, pero iba ang speed, unang makapagpatama po yan. Pero yun nga, sa pangkalahatan, dihado po si Jerome Pampilon. Marami pong ikinadihado. Siyempre sa ranking, sa pagdadausan sa laban, sa physical na appearance, lamang po si Conor Wallace. Oo. Lamang po siya dyan. Sa skills, may laban din po siya. Yung hand speed with power, yun lang talaga ang pangbato, panglaban nitong si Jerome Pampilon. Pati yung kanyang experience na kusan nakalamang siya ng kaunti dito kay Conor Wallace. Okay, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Conor Wallace by split or unanimous decision. Dahil sa mataas din naman ang kanyang knockout ratio, which is masasabi natin siya po isang knockout artist, given ang knockoutan sa laban na yan. Para sa panig ni Conor Wallace, pabor pa rin ako manalo ito by knockout. Siguro 1-7. Posible niyang ma-knockout itong si Jerome Pampilon. Ngayon, tapos na tayo sa ating official prediction. So, dadako naman tayo sa panig ni Jerome Pampilon. Bagamat dihado siya, 55-45, konti lang, di ba? Hindi ibig sabihin noon na piho ang kanyang pagkatalo. Gamit ang kanyang hand speed, gamit ang kanyang power, posible niyang may knockout si Conor Wallace sa bakbakan na ito. At yun dapat ang kanyang gagawin para makapiho sa panalo. At hindi ma-hometown decision once na magkaroon lang ito ng close fight sa scorecard. Yun dapat ang kanyang gagawin, ang in-knockout si Conor Wallace sa kanilang bakbakan. Kuya Dong Sports, kung hindi magawang may knockout ni Jerome Pampilon si Conor Wallace, may tsansa pa rin ba itong manalo sa puntusan? Oo naman, may tsansa ho. Lamang, mas marami pong resources para sa panalo si Conor Wallace ikumpara kay Pampilon dahil dayo nga siya. So dyan, gamit ang kanyang hand speed with power, posible niyang mapabagsak yan si Conor Wallace na kung saan doon siya makalamang pagdating po sa puntusan. Pero yun nga, kailangan niyang magtrabaho ng husto para makumbinsin niya ang mga hurado na siya po ang papaboran sa panalo. Just in case na mauwi lang ang bakbakan na ito sa closed fight. So, kailangan niya maging dominante sa laban. Kung mauwi lang sa puntusan niya, dapat maging dominante po talaga siya. Kasi nakakaya naman yata na matatalo pa rin siya kahit na lamang na siya sa puntusan mula 11 rounds hanggang sukdulang 10 rounds, kung 10 rounds na ito, or 12 rounds. Kaya matinding laban po ito mga idol. Oo, para kay Pampilon. Hindi katakataka, hindi kagulat-gulat na manalo si Pampilon sa bakbakan na yan. Oo, hindi kagulat-gulat po. Isang talentadong boksingero din po itong si Pampilon. Gusto ko nga yung kanyang hand speed eh. Hand speed, liksi, gusto ko yan. Bakit? Dahil advantage po talaga yan sa laban. Una kang makapagpatama ay kung may power, matamaan mo ng pulido o solido tong si Wallace. Oh. Hindi puti-antiyan ni Wallace. Pag na-knockout, siyempre. Kaya mga idol, magandang laban ito sa magkabilang panig. Kay Pampilon man or kay Conor Wallace. Kasi ano sila IBF eliminator para sa rank 2.
Di ibig sabihin mga lods, kung sino po mananalo kay Bitter Bib at sino ba yung isa? Dimitri Bibol, may chance kung sino man sa kanila, si Conor Wallace ba or si Jerome Pampilon para sa isang world title bout as a challenger. Di ba? Importanteng laban ito para sa magkabilang panig. Kaya mapahaba ang ating video. Hanggang dito na lamang. Ito Bandung Sports PH. Maraming salamat po.